Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola. Magandang umaga, karambola, Aliw Channel 23. DWIZ 882. Ngayon, June 5, 2025. O ba? Puro 5 na. Ako po si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana. Maya-maya, nandyan si paring Jonathan De La Cruz. Good morning, pare. Good morning. Ang ganda ng iyong Good morning, pare. Ang ganda na iyong sorry, Secretary Gibo Chodoro. People's Liberation Army. Fashion statement lang po ito. Hindi People's ako, Liberation. I'm a patriot. Nung 80s, uso yan. Oh, pare. ito. Nagre-retro ka naman eh. Ang nagpadala sa akin to, yung nasirang si Joy de los Reyes. Si paring Joy. Kasi galing siya sa China, niregaluhan kami lahat ng Sabay mga... kami noon. Oo. Niregaluhan Sa kami lahat dun sa mga naglalaro sa Camp Aguinaldo nito. Fellowship kami noon sa sponsored by the Journalist Association of China. Si Kami. Joy. Kasama kami. Mapapanood po ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. DWIZ News TV. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, and GMA For The Box. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Banggit mo yan, China. Ayoko sanang i-congratulate yung ating boss pero boss natin. Oo, pare. Recipient po siya ng, ano nga ba to, pare? Hindi ko masyadong nakuha Ano yun? Yung teka. PP mahaba-haba Teka, sandali lang po. Makukuha din natin yan. Ha? Yung APPCU. Yun. Yan po yung Promoting Philippines-China Understanding. Okay? At ang aming chairman, si Edgard Cabangon, siya po ang chairman ng ALC Group of Companies. Isa po sa 12 laureate award honors po for promoting understanding between the Philippines and China. Ayan. Okay. Pero sabi ng boss, hindi raw sa kanya yon. Although he's honored, pero ang pinasimulan daw po yan, pinasimulan daw yan na kanyang tatay na naging ambassador sa Laos. Kasi nakita ko yung sombrero mo, kaya ako naalala to. Ayoko sanang banggitin kasi para namang nagbubuhat tayo ng sariling bangko Hindi basta mga ganyan pare, yan ang tunay na piniprosesyo. Isang malaking karangalan yan. Bro. Pero hindi naman daw siya yun Okay. Ano ba ngayon po ang medyo kagulat-gulat? Ano sa tingin mo? Pare, ikaw, ano sa iyo ang kagulat-gulat?
nagrereklamo si Governor Gwen Garcia na dapat siya, Mayor, na dapat siya ang nanalo. Kaya sa Cebu. Si Governor Gwen. Nag-file ng protest. Nagulat ka doon? Nagulat ako doon. Sabi ko, tatalo na, okay na ma'am. Natalo na? Natalo na eh. Hindi, panalo naman ganun yung... din sa Marikina, parang gustong pagpatuloy ni puro political ni Senator Pimentel, yung hindi naman niya sinasabi lang niya sagutin muna lahat ng mga kaso against bago i-proclaim si Congressman Marcy talo si Pimentel. Chodoro. Yung mga ganun they cannot let go kay Gwen, panalo naman anak niya na retain. Panay nga press release ngayon eh. Dahil na-retain. Pero hindi naman kagulat-gulat yun, nakwento ko lang. Ako lang, ang nagulat ako, dito, yung pong historic move daw, ayon sa press release ng House of Representatives, na-approve, final na, ang 200 pesos a day increase sa minimum wage. 200 pesos a day increase sa minimum wage. Okay? Zero ang no votes. 172 yes votes. Yan, akala ko patay na yan eh. One abstention. Ano akala mo patay na? Hindi kasi there has been a lot of feedback na tungkol dyan nung una yung pinag-uusapan na since last year sa House eh. Na hindi naman pinag-usapan sa House to eh. Hindi, pero yung feedback mula sa mga tao. Basta in-approve na lang nila eh. Nagkaroon ba debate dyan wala? Tapos zero. Pinag-aralan ba yan? Hindi po. Okay? Sa Senado, 100 pesos naman. Okay? Hindi ko alam kung etong mga ating mga mambubutas pinag-aaralan nyo. Hindi naman nakatira sa kuweba yung mga yan. Alam niyo, a lot of them mga businessmen naman. A lot of them are economists naman. Ano sinasabi mo? Diba? Hindi practical. Hindi pa rin mahirap yung across the board 200 Paano pesos. mo nasabi? Ang dami ko kilalang negosyante, hirap na nga ngayon eh. Pero it will lead to job cuts, more inflation. Sinabi na yan lahat. Sa karambola, pinag-uusapan natin yan eh. Pinagyayabang po ng Kongreso. Ano pinagyayabang nila? Paano? 5 million minimum wage earners. At ang kanila mga pamilya makikinabang dyan. So nananawagan sila kay President Ferdinand Marcos Jr. Na ipirmahan itong bill na to into law. Maalala ka forever daw. Yan. Maalala ka, bumagsak ang Philippine economy dahil dyan. Pare kinumpute ko, ha? Okay? Mandatory yan, by the way, ha? Sinasabi mo, ibig sabihin, lahat ng kumpanya. Pare, minimum wage. Pati mga small and medium scale industries walang exempt. Pati government. Ano ka ba? Pati government. Ang problema dyan, hindi lang minimum wage earners ang sinasabi nga ni Paring Jonat. Alam mo naman si Paring Jonat, ilang taon niya sa labor. Ha? Pag nag-increase ka ng minimum wage, lahat i-increase mo. Kasi yung 200 na yon maaabutan ng mga minimum wage earners isusunod sa kanilang level. Di yung susunod na level na yun, kailangan mo rin increase it. Proportionately. If not more. Okay? Proportionately, ibig ko sabihin, proportion dun sa kanyang pay. Hindi lang 200 yun. And then, along up the line. Ganyan po ang increase niyan. Hindi lang minimum wage ang tama nito. Doon sa minimum wage na 200, anong increase nun? Sa government po, kinumpute ko. Okay. Ang employees ng government, nasa 2.5 million. Okay? Kasama na yun lahat-lahat. Pati casual, pati civil service, 2.5 million. Sa 200 a day po, aabot yan ng mahigit kumulang 130 billion. A year. Sa mo kukunin yun? Government lang yan. Government pa lang yan, ha? Okay, so nag-propose kayo ng minimum wage. Kailangan mag-increase ang government. Binubuyo nyo si President BBM. Increase mo yan, 200.
Yung sa Senate version naman, so sa 130, 65 billion a year. Meron ba silang tax measure na ipinasa? Equivalent para ma-raise yan. Saan kukunin yung 130 billion? Yung mga math na ganyan, hindi napagkukumputa ng Hindi nga Senate kasi at pinag-aralan to. Congress, Narinig mo ba yung hearing? Wala. Nagkaroon ka bang hearing? Sa press release lang to eh. And always for the benefit of the workers and the Filipino people. Ganun ang banat nila. Ayan. Yun na nga. So ano to? Politics? Has to be. Nakakapasa ba ang mga measure sa House na ganyan lamang, hindi pinag-aaralan? Ewan ko. Hindi ko alam. Meron ba talagang leader sa House? Nasa sabihin, dahan-dahan tayo. Zero no. 172 years. Wala man lang. Teka, excuse me, Mr. Speaker, medyo problema po yata yan. Walang gumaganon doon. Yun sa government. Oo. Ilan po ang total labor force ng Pilipinas? Ang sinasabi nila 5 million wage earners. Hindi lang po yun ang i-increasean nyo na sahod. Kapag nag-increase kayo ng minimum wage, lahat i-increase nyo. Yun ang sinasabi ni Jonathan. Hindi pwedeng minimum wage lang. Kasi aabutan nila yung mga ibang minimum. Yan po 200 a day doon sa 40 plus million workforce. Okay. Ang ibig sabihin po niyan, every year, increase pa lang to Kapag kinumpute nyo yan, ang increase pa lang yan, 2.34 trillion increase in wages. Increase pa lang yun, pare. Increase in wages. Good morning, Kung Jonat. Pare, morning. Mainit Sa ang aming 45 billion workers. Good morning, Kung Jonat. Tama-tama. 1/3 na yun ng ating budget Increase pa lang yun ng labor force wages. You have to put the money in the pockets so that they will be they'll be able to spend it and grow the And economy. 5 million daw ang makikinabang dito, mali yun. Minimum wage. Ang minimum wage earners po, na. 5 million. Pero, ang total workforce natin, nasa mahigit 40 million. Lahat yun mag-i-increase. Siyempre. Hindi Kasi pwede. may distortion yan eh. May wage distortion. Hindi pwede yun. Pati yung presidente ng bangko. Of course. Okay? Kasi magkakaroon ng wage distortion yan. Ayan. So, legislated wage. Narinig mo ba nagdebate tungkol dito? Nag-consultation man lang sa mga meron. Oo. Saan? Hindi ko narinig Nagkaroon ng discussion. Di ba matagal na nga yan sa mga makabayan at lahat? Last day na ba nila ngayon? Di ba? Anong makabayan? Yung Makabayan block. Sila nagtutulak. I'm not even talking about sila ba nagtutulak? Sila nagtutulak dyan. Pero that's At saka hindi lang yan. that's par for the course para sa makabayan Hindi, block. pati Bakit zero daw ang Pati Zero sinamig. no. Zero no? Hindi, pati sinamig sa Sa Senate, sa 100 Mix, pesos. 100 pesos naman yun. Oo. yun kasi, mag-i-eleksyon. Par for the course din kay Hindi, Mincho dahil mag-i-eleksyon nun. Kaya eto, tapos na eleksyon Tapos na eleksyon na. Paano? May nanalo at may natalo na rito. Paano yun? Kailangan. Ano Lalo kailangan? na. You have to prove that you are pro-workers. Yan. Bilang Papapasalamat. I'm about as Naboto pro, sila. I'm as pro-worker as the next guy. Pero the other day ngayon kinikwento ko, ka-lunch ko ilang mga mga businessmen, yung group. Ang unang na sinabi, pag ganyan, immediately free siring sila pag ganyan. Yung mga redundant, naman nila yung mga retirable, sisibakin na nila. Okay. Yung mga redundant, tatanggalin na nila. Mag-import naman sila eh. Mag-import na Malakas lang. naman sila eh. Wala na Meron local silang na. mga workers para kailangan din. Wala na. Paano yung delivery? Ha? Paano yung At they will delivery? increase prices, by the way. That's the other thing. But Grabe. delivery, Yung yung mga total, niloloko naman sila ng Grab eh. Ang sa mga economists po, Parang hindi ang na sinasabi, yung ganyan na biglang-bigla ay inflation. Of course. Super. Sinabi ko nga sa inyo 2.3 trillion ang additional. Na pockets in the money in the pockets of our 2.3 trillion additional sa 40 plus million in the workforce. Okay. Wag mo sabihin sa akin, lahat yan mandadaya na lang.
Maski po yung ating mga craftsman, yung mga ating handyman, obligado kayo bayaran nyo ng minimum yan. So kahit underground economy yan, susunod dyan. Susunod sasama yan. Kaya sinasabi ko nga, 40 plus million workforce, 2.3 trillion additional. A year ba yun? Grabe, ano yung inflation? Ito sabi po ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yan daw could trigger job losses. Job losses lang. It is the collapse of the Philippine economy. Ano ba kayo, PCCI? Yan ang standard na sagot nyo eh. Pag-aralan nyo. Maglabas kayo ng mga figures, studies, ano mga mangyayaring possibility, scenario. Hindi yan ganyan dikahon na response. Anong suggestion nyo? Napakahina ng response. What is your suggestion? Kasi siyempre, our workers will also deserve... Masyado sip-sip ang response nyo, PCCI. What is your suggestion? MBC, Job losses lang. Job losses. What else? Kasi our workers deserve something. Kung hindi pwede sa wage hike, ano pwede? Ano pwede? Bigyan nyo po kami ng mas makabuluhan na response. Hindi yan dikahon. Parang di na kayo nag-iisip eh. Itanggalin mo yung parang. Ikaw na nga isip. Dinidiplomasya na nga. Tanggalin mo yung parang. Dinidiplomasya na nga eh. Sabi nila, yung sinasabi mo, stop hiring. Palagi na lang yan I-retire daw. So, ibig sabihin, job losses. Palagi naman yan ang sagot nyo eh. Bigyan nyo po kami yan 200, actual impact niyan sa ating economy. BSP, pag-aaralan yan. Ang inflation niya, katakot-takot. Yun lang pinakawalan natin. Bilyon lang yun sa COVID. Hanggang ngayon, tinitiis pa natin. Ayan. Hanggang ngayon, meron pa epekto po sa yan. Business Mirror yan yung COVID effects na yan ang Hindi, ito naman si Salceda. Alam niya, bumabagsak ang Philippine economy. Parang pinalalabas niya ngayon, kasalanan lahat yan ng COVID. Meron po talaga effect yung COVID na ginastos natin. Sinabi ba ni Joe yun? Okay. Economist, lawmaker. Yan. Encourage or urge incoming Congress to pursue fiscal reforms. Yan. Kasi daw, nagmamature na 460 billion deaths nung COVID era. Ayan. Ganun kalaki inutang natin? 460 billion? Pare, COVID pa lang yan Wala pa dyan yung minimum wage. Mas matinding virus to, pare. Nakakatakot. Yan po ang malaking bulaga. So, kung ganyan, parin Jonat, tingin nila sa house, hindi rin naman hindi realistic eh. No, it is... Ang tingin nila, hindi rin naman gagawin. It is a... Ibibito ng presidente yan. It is a negotiating stance. Ayan. They know that these things will be subject to a lot of criticism, debate, etc., etc. But they're just saying... Hindi, dapat yung criticism and debate bago pinasa yung bill. Tsaka wag naman zero ang... parang ni-railroad mo talaga eh. The effort is to wake people up. It's a wake-up call. Okay. Anong gagawin natin? Itong mga workers natin naghihirap. Anong gagawin natin ngayon dyan? So ito, bubuhusan namin kayo ng malamig na tubig. Sige. Tignan natin kung anong gagawin nyo. Ngayon po, sabi po ng yan yung maturing debts 400. COVID pa lang yun. That's the COVID. What about the other debts? Yun yung COVID pa lang Yun yung COVID. Pero yung maturing yun. So kailangan daw po i-reform. Kasi paano magmamature na by 2026 yung 460 billion na yun na inutang natin noon. Anong mga kailangan na gawin? Rollover? Ng debts, rollover. Pag ni-rollover nyo yan, ang interest daw po aabutin ng mahigit 7 billion. Interest pa lang yan ang rollover. Okay. Pero wala tayong choice. Kailangan i-rollover. So, pag rollover niyan, padagdag ng padagdag
ang ating debt payments, debt service na tinatawag. Rollover na rollover, lahat ng utang. Kasi after the COVID, nangutang ulit na nangutang. Kamukha po last year, or in January to April, kumbaga yung comparable na isang taon, magmula no April last year hanggang April ngayon, naka 1.7 trillion additional na pagkakautang ng gobyerno. And therefore, yung inutang na yon, merong additional na debt service. I-add mo pa yung rollover ng COVID debts, yan kaya. May problema po sa... Malaki ang percentage ng debt servicing natin sa budget. Malaki na. Malaki. Palaki ng palaki pa yan. Hindi pa natitigil yan. Alam mo, pag tinitingnan ko yung strategy, yan na nga, yung rollover ng debt service, I'm just, at the back of my mind, I'm studying, this is precisely how I should not manage my debt. Yung mga credit card, mga utak ko sa kailangan bayaran ko as much as possible yung bulto, pare, huwag mong palalakihin ng ganyan, di ba? Kasi yung interest rate payments, ngayon, pilay ka eh. Hindi lamang po mga negosyante nahihirapan. Ang mga bangko, ngayon ang BSP, this is a bad merong mga kinakabahan dito. Ang BSP, gusto na po nila kasi binibigyan nila ng relief measures yung mga bangko. Kasi nag-implement sila ng mga programa during COVID. Tapos during disasters, meron sila mga programa. So ang BSP po gusto nilang tulungan yung mga bangko ngayon na ma-overcome yung kanilang mga naging problema dyan. Okay? So, totoo nga, hanggang ngayon, iniinda pa rin natin yung COVID. Pati mga bangko, iniinda. Tayo pa kaya. Diba? So, ano po ang kauwian? Wala pa naman response ang Malacanang dito. Hindi pa nagre-respond. Ang PCCI pa lang ang sumasagot. At yung sinabi ng PCCI ay yung kanilang standard answer. Job losses. Job losses. Wala bang pwedeng institution, ang PIDS kaya, pwedeng pag-aralan to, parang John? Oo, dapat naman pag-aralan nila. Si Secretary Balisacan, Department of the Economy, Development and Hindi, pang ano lang yun planning. Pan-tariff lang siya. Hanggang tariff Hindi lang. kaya the other side of the coin naman is that such an across-the-board increase will give impetus to our yung nga sinasabi ko workforce because you to produce more, to work you are putting money in the pockets of workers, and therefore they will be able to spend more and grow the economy. Oo, yun. Parang gasolina ika nga. Hindi nilagyan, kinargahan mo para paano yung kasi natanong niya saan mo kukuha yung kinakarga mong yan. Paano yung farmers? Well, they did. Hindi sila wage earners. Hindi sila swelduhan. Sila Sir Polling, sila Insan Polling at sila Berat. Paano yan? Paano yung mga yan? Ano naman sa kanila? Meron ba? They will benefit from what? Increased Ano? money in the pockets of wage earners. Ayan. Because they will now buy bibili ng bigas at ng hindi, baboy, apektado rin sila ng inflation, pare. Lahat ng kanilang gagastusin affected by inflation. Yun ang problema ron. Wala naman silang increase in wages pero affected ka ng inflation. Paano yung mga tawag dito retirees? Yung mga tumatanggap ng pension. Patay yan. May increase ba yung pension niyan? SSS, GSIS and other. Dapat sama yan. Will take care. Bahala na kayo, problema nyo na yan, di ba? Iayos din nyo yan. Pare, Look at your investments. So that you can provide more pension benefits to your members. Ang next level ng para namang mabilis na kapapakalo ang next level ng balasahan, pare, nandyan na. So masipag ngayon itong mga SSS, GSIS ng press release. Sumisipag ang GSIS daw po, i-advance nila yung pension. Yan. Anong yan? I-advance ang pension? I-advance nila yung pension. Kanya-kanyang pasikatan na to kasi to release
June pension early. Yan. Ayos. Ano ay? Paano nag-iayos? Advance daw po. Kanya-kanyang pasikatan na to. June pension early. June na ngayon eh. Sa June 6 daw po, bukas i-release na. Instead na sa... End of the month. Hindi, pang ano yan eh. Dapat 8th of the month. Advance by 2 days. Thank you. Katakot-takot na press release. Advance. Ito yung quote kay Sumo. Gusto nyo? Oh, of course. Hindi nga. We rarely Tugtog, hear from- winner. Oh. Tugtog. Yung makabagbag Importante yan. Okay. Dahil daw po in advance by 2 days ang pagtanggap ng pension ng mga pensionado na kanila naman yung pera, hindi naman po pera ng GSIS yan. Okay? Pera ng mga pensionado yan. Ito ang winika ni GSIS President and GM. Sumo Wrestling. Jose Arnulfo Jose Peloso. Arnolfo, also known as Sumo. Sumo. This is part of our commitment. Ayan. Sarap ha, simula pa lang ha. Hindi. This is part of our commitment to provide continuous ginhawa Nako. to our pensioners. Nakakaiyak na to. Grabe. Even on a holiday, Oo nga, holiday bukas. they can access their pension easily. Yan. They can access their pension easily, ha? Ayan. Sana yung mga queues nyo gumagana. Alang-alang po. Commitment daw po ng GSIS yan. Kaya inagahan. Yeah, by 2 days. Putya, commitment na pala yun, inagahan mo. 2 days, ha? Aha. Paano yung pera nila? I-report nyo nga kung ano nangyayari sa investment nyo. Yan. Bakit hindi i-report yun? It's our commitment. Nag-invest sa, ano yung alternative? Alternate energy. At saka doon sa JG Summit. Tsaka GIP. Nag-invest sila. Nalugi po. Ngayon, hindi sila makatakas. Kasi under the law, hindi ka pwede magbenta ng stocks kung palugi. Yan. Patay sila dyan. Ano kaya ito? Under review din ba to? Oo, lahat sila. Lahat ng GOCCs. Okay. Magbabalik po ang Karambola, 8:31 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Good morning sa inyong lahat. Good morning, good morning. Meron ba tayong ayaw batiin? Meron. Happy birthday. Okay. Congressman Jess Manalo at saka si Engineer Baldonado ng magaling na engineer ito, geologist. Talaga? Yan sinasabi niya yung tungkol sa mining eh. Meron siyang binabanggit tungkol sa mining. Hindi pa napapasa sa Kongreso yan eh. Yung, away nga eh. anong away? Away yung mining na yan eh. Nag-aaway? Oo. Ang kailangan pong baguhin dyan sa mining, yung sharing. Magkano ba ang ibibigay dapat sa state na mga mining companies? So, hanggang hindi napapag-usapan yan, ang pinapaboran yan, yung mga existing mines. Ang kanila pong ganansya ay, nako, sobrang laki. Ang sinasabi ng mga mining companies, it takes a lot of money for us to explore, etc. and everything. Kasi sa Chile naman daw, it's the government that provides all of this information. The government pays for exploration, etc. and everything. Magkano yun? Sa totoo lang. Alam din naman na government... Ilang returns ang gusto nyo? 1,000% return? No, government has already provided the map. Alam sinabi na ng gobyerno, these are the mineralized areas. All you have to do is to make sure na yung inyong gagawin with your geologist is something na
directed towards all of those. Ang katwiran nila, ang laki daw ng risk nila. Yes, sa exploration, hindi naman sigurado na magkakaroon ng magandang result. That's not even true. Pag sila ay nag-e-explore. O di wag kayo mag-explore. Yun pala eh. Bakit gusto nyo, pipilitin nyo ang gobyerno? Nag-e-explore kami, bigyan nyo kami ng malaki. Ayaw na nga kayong bigyan ng malaki eh. Di wag na kayo mag-explore, umalis kayo rito. Hindi. Merong papalit dyan, sigurado. And government has already identified yung mineralized You don't go to areas na identified ng government yun. Ayan po, extraction business. Umaasa tayo sa natural resources. Okay. Meron tayo dyan. Pero hindi natin nagagamit. Ngayon, ang Department of Agriculture po naglabas ng press release. Ang Rice for All program po daw naka 37 million worth of sales. Magmula nung July last year hanggang ngayong Mayo. Wow, laki. Million o billion? Million. Wow. Pinapress release niyo po ba yan? 37. Ilang kilo kaya yun? 37. Kailangan makompute yan eh. Yan yung rice for all? Ay, rice for all. Rice for all. Yung discounted rice naman, 77 million daw. Aha. Magkano subsidy nyo? Kadiwa centers daw. True Kadiwa. Hindi na sinabi yun. Cost yan. Subsidize yan. Basta may breakdown sila kung ilang disabled ang bumili, ilang single parents, ilang senior. Meron silang breakdown. Sila niyan. Pero ilan po ang nabenta nila? 900 metric tons. Uy. So ilang tons na lang to go? 350,000 tons po yan Alalahaan ninyo ang kailangan na i-dispose ng NFA 350,000 tons. Naka 900 na sila tons. So malayo-layo pa. Malayo-layo pa. Malaki ang inyong parang 0.00 pa lang po. Malaki habulin nyo. Hindi nga failure na hindi. Wala nang takers na LGUs Kaya nga ang move ngayon ibigay na sa DSWD. Kasama sa food. Doon mo i-dispose. Ano yun? Walang gutom program. Tsaka ang gusto ko yung may breakdown ng ko ilan? Oo. At kung sa bawat yung database. WD, yung database pala nila kompleto Bakit dito 100,000 beneficiaries sa Kadiwa raw. 100,000 beneficiaries. Okay. Meron breakdown. Beneficiaries. Okay. Galing Kasi nililista ata yan. Tapos kino-compile. Sa bigas po yan. Sa 900 kaya naman yun. 900 metric tons. Nationwide yan. So, Kadiwa lang yun. Kaya nilang mag-breakdown. Ganun ba yun? Hindi naman 300,000 metric tons 900 lang So, mas madali yun for 1 year. Ano pa ba mga chip 77 as of May? Yan po ang sinasabi ng paano yung mga ibang food items kaya? Wala tayong balita Bakit puro ang balita natin ganyan? Importation ng isda, importation ng bigas, yung marketing ng cheap rice, 20 pesos per kilo. Bakit ganyan ang nababalita? Wala man lang sa production. Parang wala ata silang data sa production. It is assumed that we are producing. It is assumed. So much for our needs. So that's the assumption. After all, we are only importing so much. Okay, sa hirap ng buhay po, peace and order, laging kasama yan. It's part for the par. Ano? It's par for the course.
Pag mahirap ang buhay, tumataas ang crime rate. Crime rate. Definitely. Ano ba? I-increase yun naman ng police presence at saka response time. Yes. So, that's a good ano. Police presence and response times can only do so much. Ang importante dyan yung talagang economic growth. Oo. Ang dami po kasi bunga kasi. Yun ang doon ang bunga eh. Yan ang pinagmumulan ng problema eh. Ergo, wala rin 200 naman pesos across the board Across wage increase. Mas makakalma ang kalam na sikmura ng mga i-collapse nga yan eh. Oh, ikaw naman. Collapse naman. Tiningnan mo naman masyado yung big picture. Solution nga Solution. Yung ating kinakaharap. Hindi nga solusyon yan. Yun ang sinasabi ko. Instant solution. It brings more problems. It brings more problems. Dapat po, kumbaga sa basketball, bro. 'Di ba meron tayong 3-point area? 'Di ba meron silang bagong alis yung 3-point maging 4 points daw. Bago. Anong tawag mo sa solusyon? Proposal? Oo. Anong tawag ko? Stupid. Pero pagka naman nabuslo mo yung 4 points, sabi mo, tinatanong mo ano opinion ko eh. Sa akin stupid yun. Ano yun, sa half court na yung tira? May nakakashoot doon na. Napapractice yun. Oo nga, pero babaguhin mo yung game for that? The entire you will game? change the complexion of the game. Get instant. Hindi, okay, sila lang versus Pacers. Yan ang topic ngayon eh. Ng lahat ng coffee shop eh. Bukas na yun. Bukas na yan. Bukas ba o ngayon? Thursday doon, ng gabi. So, Friday dito na umaga. Friday. Tama-tama, maraming OKC Pacers. Maraming nasa coffee sa bukas dahil holiday. Meron daw po sinasabi ang Organization of Economic Cooperation and Development, OECD. Ito pong OECD, ito yung grupo ng mga mayayaman na bayan. It's the At meron silang briefing at napag-usapan ang Pilipinas. Yung kanilang economic outlook. Ang sabi po nila, below target ang growth rate ng Philippines this year and next year. Okay? Pero meron naman daw stable momentum. Ano ko? Okay ba 'yon? Below target pero stable ang momentum. Ano ito? Diplomatic way of saying mahina kayo. Kasi yung stable momentum, di ba momentum dapat medyo dapat bubulusok. Oo. Momentum eh. Paano naging stable ang momentum? Stable momentum pero below target, sabi po ng OECD. Diplomatic. Ano nakikita nila? Investment is going through a soft patch. Ibig po sabihin niya, humihina. Bumabagsak ang investments. Ang economy po, hindi pwedeng puro consumption lang ang growth. Ito yung basic economics po dyan, no? Consumption plus investment, di ba? Plus government equals. Tapos yung parenthesis, export minus import, ipa-plus nyo po yun. Yun ang ating total economy. So yung investment po na yun, dapat yung lumalaki rin. Kasi yan yung indikasyon na in the future, uunlad pa rin ang economy. As a matter of fact, hindi po pwedeng government expenditures lang at saka consumption. As a matter of fact, ang nag-grow. Investment is that platform that will really sustain your economy. Yun ang magandang growth. Yan ang magandang growth. Ang nangyayari po sa growth natin, government expenditures. Plus, at saka yung consumption. Yeah. Basic po yan. No? Yung kumbaga, nung high school tayo, yan ang tinuro ni nung aking teacher, si Mr. Ona. Sa economics, yun. So, kailangan importante yung investment. Ito po ang sinasabi ng OECD. Soft patch daw. Grow below average no past 3 years. Yung past 3 years po natin, mababa na yun. And yet, yung investments ngayon, mas mababa pa doon sa mababa nung past 3 years. Stable naman ang momentum tong OECD nito. Ano? Masyado kayong Why don't you invest in the Philippines? After all, you are the biggest economies in the world. Ito pa po daw, yung weakening global trade
Yan. Because of the tensions, Oo. lalo tayo maapektuhan doon. Yan po ang... Bakit tayo pinag-uusapan ng OECD pa? They become such an important component of Kasi global. sa US po, sa mata ng US, yung Philippine economy, importante yan as an ally. Yes. Pag sumabog ang Pilipinas because of economic problems like what happened in Greece, Patay tayo. paano yung kanilang versus China efforts Hindi, dito? nasa island chains tayo Island chain. Ano yun? Ibig Yung sabihin? mga Pacific Island, Philippines, Guam, kasama dyan. Kasama yan. Hawaii, Papuntang Amerika. Papuntang Amerika. Yan yung strategy nila nung World War. If you are going to war, that's the you have to have this kind of bases. Pacific chain. Yeah, yung Pacific chain. Before you get to the mainland. Okay. You have to deter yung mga yan. Sa Australia, Meron daw pong headwinds. Sinabi na ni Balisacan to, no? Yung headwinds, the headwinds Given yan. The headwinds have been there for the past so many Decades, actually. Decades na yan Decades na yan. Sabi po ng OECD, fiscal consolidation daw ang kailangan natin. Yan din ang sinasabi ng IMF. Asikasuhin natin yung fiscal side kasi sumosobra na yung budget deficit. Yung deficit ang problema. Lumalaki. The so-called fiscal space has become such a dot. Dot lang? Wala na. No elbow room? No elbow room. No more. Hindi, magkakaroon naman ng bold reset. Ayun na nga. Ayaw kong basahin yung sinasabi ng loko na ito Ano sabi? Si McCoy. Na ano? Sabi niya, yung bold recess pa lang, ibig sabihin nun, business as usual. Ay! Tarantado. Sobra ka naman gagawin. Sino to si Si McCoy? McCoy. Anong business as usual? Ibig mo sabihin, happy days. Parang ganun. Mali asas. Mali ata yung assessment. Kaya ayaw kong basahin. Winner, patugtugin mo nga yung Happy Days Are Here Again na soundtrack natin. Yan ang Yun daw ang ibig sabihin. Ang next level niyang bold reset na yan, hindi happy days are here. Retained naman halos lahat Business as usual daw. Business as usual. Ang next level niyan, yung GOCC na, pare. Tsaka yung mga bureaus. Yung mga money making, yung revenue collecting agencies. Like, na-retain na yung customs. Na-retain na yung BIR. Yun na nga sinasabi ni Makoy na happy days are here. Ano daw the bold reset pala yung mga unang-unang dapat tutukan mo yun. Pero yung mga iba pang revenue, LTO, revenue yan. SEC, revenue. SEC napalitan na kasi magre-retire. PAGCOR, PCSO, yan mga revenue generating agencies yan. Ano pa ba mga revenue generating? Hindi revenue sa bulsa ng bureaucrat. All the regulatory agencies, they have fees Lahat, Maski ERC? Oh, yes. May mga ano yan. As a matter of fact, usually all of these agencies that you have also to advise in your budget planning kung ikaw nakaka-generate ka ba, and then this is your budget. Kasi may mga agencies at saka may mga organizations na talagang deficit in terms of budgetary space. Wala sila. They are really net. Some are net contributors, the other are net users. Okay. Ito po, nag-react yung mga merong travel agencies. Marami to, pare. Ang travel agencies dito sa atin, nagkaroon ng boom. Dumami. Naging parang mushroom, kabuti. Dumami kasi po ang daming OFWs. At nangangailangan sila ng services ng mga travel agencies. Ngayon, para maiwasan daw po yung mga overpricing, ang advice ni Secretary Vince Dizon, bumili na lang kayong diretso sa mga airlines.
Okay? Kasi yun yung sinasabi niya. Bibili ka diretso sa airline. Yung Air Asia, move ba yun? Huwag yung mga Klook o mga ganun-ganun. Kasi dyan yung overpricing. Yan yung sinisita niya noon. So, ang sabi niya po, it will be better, bumili na lang kayo diretso sa airline. Noong na pag-alaman nila yung airfare nitong Air Asia Move, sobrang taas. Okay? So, ang sabi po niya, bumili na lang kayo diretso sa airline. Medyo yung mga travel agents... Magre-react yan. Siyempre magre-react. Paano naman kami, boss? Sabi niya. Hindi lang yon. The airlines will be swamped. Hindi. Kakayanin ba ng airlines yan? Kaya nga may mga... Kaya nga may travel agency. Umusbong yung mga travel agent tsaka yung mga apps Hindi, meron ng online daw Hindi nga, yung mga travel agent. Halimbawa, hindi lang naman isang airline na pinag-uusapan mo dito. I am going to, for example, Saipan. Sasakay ka ng barko. Iba-iba Halimbawa sa Europe, ang sakay mo. Okay. So, ibubuk ka ngayon ng flight. Iba-iba yan. May mga layover yan. Yes. May mga timing. Meron mga layover, umaabot na isang araw. Hindi mo pwedeng... Gusto mo ba yun? Hindi. Hindi ka na makakasakay doon sa barko mo. Hindi mo obligahin ang airline na maggawa para sa'yo for your travel. Maski na locally dito. Pero parang Jonat, meron na ngayon online, pwede ka mag-book. Oh, yes. Ikaw mag-isa, bubook mo, bahala ka. Ang makuha mo. That is what you call, you are your own travel agency. Yung mga OFW, halimbawa nga yung seaman na may hinahabol na schedule, kailangan nila ng expert dyan. Wala na silang time. Pati yung naghahanap ka, ibubok mo ng ito, pinakamaayos, kasi ito, Airbnb ito, etc. Yung gano'n. Paano mo gagawin? That's the way it's done ngayon. That's how it's done. Meron po Philippine Travel Agencies Association, PTAA. Meron din Philippine Tour Operators Association. Merong Pacific Asia Travel Association. Meron ping Philippine National Association of Independent Travel Agencies. Merong Philippine IATA Agents Travel Association. Yan po lahat na yan nagbubuk ng, sabi nila, tanong nila kay Secretary Dizon, paano naman po kami? Baka pwedeng DOTR mag-book na sa amin. Kasi, yung sinasabi mong book straight with the airline, yes. For your own, yung halimbawa, ako pupunta ako sa Davao, yes. Of course, I can do that. Pero, kung pupunta ako, Davao, pero from there, I have to go to General Santos and I have to book for a hotel. May mga sino yun? Travel agent. That's what the travel agencies do. Alam nyo po, yung ganyan service, hindi naman uunlad dyan. Kung walang gumagamit. Kung whimsical yan meron talagang gumagamit. Meron talagang gumagamit. Although sinasabi nila na ang mga travel agencies, parang Jonat, bumaba na rin ang volume of business nila dahil sa internet. And therefore, they have to adjust to that. Ang adjustment nila, ang nakikita nila, kailangan magbaba din sila ng komisyon. Yes. Okay? Kasi yung mga iba, kaya silang sarili na lang nila na nagbubuk, nakakatipid. Pati yung mga special offer, nahuhuli nila. Maraming ganyan na special offer. Pero travel agency meron din gano'n. Kasi travel agencies, dahil sa maraming servicean, they get bulk, they get bulk discounts, etc. and everything. Discounts yan. Halimbawa, isang trip to to the Holy Land. 10 kayo. Meron kayong mga discount, 10 kayo. Pag ikaw nag-iisa lang, o kaya dumiretso ka, book Holy Land. Pero ang ano mo lang, sinasabi ni Secretary Dizon, ito yung mga sa local, Siargao, hindi, alam mo yun, price gouging. Yung kanya remark lang off the cuff. Yes, Hindi po policy yun. Okay. Parang off the cuff remark. Siyempre, kumbaga, itong mga travel agents, sentimiento. Siyempre, Boss naman, hindi nyo naman kami iniintindi. Tsaka, boss naman, hindi mo naman alam yung talagang gawain na yan. Off the cuff. Off the cuff na. Yung remark niya na yun, hindi po siya policy at hindi gagawin, ini-encourage ng government. At saka ngayon, nahihimas-masan na siya kasi alam niya na hindi ganun mali yun. pala. Ay, oops.
Well, ang ano talaga yung po, learning curve sa posisyon na yan, apparently ngayon niya natututunan. well, even the airlines, sa aking pagkakaalam, kasi kaibigan ko yung mga Raja Tours, yung nakabarkada ko, nakakalasi ko pa. Ang mga airlines, umaasa rin po sa mga travel agency for their sales. Yes, definitely. And that's why they allocate certain a certain portion of the seats to travel agents. Kung hindi, mamamatay sila, walang bibili. On their own. Yung mga kumbaga, yan ang sales force nila, yung mga travel agencies. Kaya symbiotic ang relationship yan. Ako, halimbawa, bibigyan ko ng to para dito sila pumunta imbis na dito sila sa PAL imbis na Cebu Pacific. Bibigyan ko yung mga travel agents niyan, binibigyan nila yan ng mga discounts. At saka depende para itulak yung airline na yun. Kasi yung travel agent kikita siya. Ngayon, kung yung travel agent mahusay, part of the discount pinapasa yan sa passenger. Yes. So, in other words, yung travel agents yan, nakakatulong yan, pampababa ng fare rates. At flat. Kung tanga yung passenger, at tatagain kayo ng travel agents, yun na lang, yun ang problema. Yun ang problema. Kamukha nito, yung Air Asia move. Yun. It's an up. Move, nananaga. Bakit naging 77,000 naman yung up yun? That's an up. Mali yan to, two-way naman. Yun ang naging problema dyan because na-ambush siya. I think na-ambush si Vincent. So, nagyayaya raw po, yung malaking grupo na yan, napakadami po niyan. Nagyayaya, kung maaari, mag-dialogue daw. Okay. With Secretary Dizon. Yes, correct. Which is good. Kaya para daw po magkaroon ng malinaw, magandang informasyon ang mga Pilipino regarding pag nagbubook kayo ng ticket. Yes. Kasi hindi yun yung rule, yung Air Asia move. That's not the rule. Actually, it's extreme. Extreme yun. Parang ano yan eh. That's an up based in Malaysia pa nga yan eh. Hindi po yun yung lagi nangyayari sa travel industry. As a matter of fact, in travel agencies, yan ang nagdadala ng mga mabilisan, mga workout na ano eh. Ang estimate nila nung ang PSA statistics po luma na eh. 15 years ago pa mahigit. Yan po mga ganyan nasa travel operator, agencies and everything umaabot sa 1,500. 15 years ago. Ngayon ang dami na niyan, sir. So, idadialog mo yan, boss. Paano kaya to? Conference? Gusto nila makipag-dialogue daw kay Secretary Dizon para baka medyo nalalabuan ka. Medyo nabibigla ka sa iyong sinasabi. Sa iyong mga sinasabi, boss. Kawawa naman daw sila. Malaki-laking portion yun, ha? Kawawa rin ng travel industry. Kawawa rin naman ng mga passengers if they start doing what the secretary said in an ambush interview. Dediretso ako sa airline, PAL. Pupunta, ang PAL wala naman pa. Swamp with baka po ano tawag doon pag nag-collapse yung yung website? Baka magkaroon ng yan. Ma-overload. Ma-overload yung website nila. Ay, ano yun? Yan, overload na tayo. Overload na tayo. 9 o'clock na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Huwag niyo pong masyado siseryosohin yung mga kalokohan namin dito, jokes. Kapag may pinagtatawanan kami na hindi po seryoso yun. Huwag kayo masyadong atat. At saka mga nagre-react ba? Kung ayaw nyo, pwede naman, you're welcome to leave. You're very much welcome to leave. Yeah. Balik, kamukha yan. Baka na naman sasabihin nyo, mali na naman. Contradicting yung akin, welcome, tapos leave. Yung mga ganong lokohan. Eto hindi lokohan to
ayaw na raw ni PNP Chief General Nicolas Torre III na 12 oras ang duty ng pulis. Oo nga naman. Tama naman yun. 12 hours? Pucha, lupay-pay ka na. Straight. Oo. Gusto niya po 8 hours na lang. Ngayon na, simula na ngayon. Yung shifting yan. Shifting nila. Shifting nila. Ang hirap ng 12 hours, pare. Kasi ang tatay ko pulis eh. Hmm. Pag uwi, okay. Ito hindi pulis. Ang ating pong Patrol 24, June Samson, may report, darating na raw ang Congressman Tebes. Maghain na ng not guilty plea. Sa linya natin si June Samson. DWIZ Flash Report. Kakatapos pa lamang nitong arraignment o pagbasa ng sakdal laban kay dating Negros Oriental Congressman Arnold Tebes Jr. Dito yan sa Manila Regional Trial Court Branch 12 sa sala ni Presiding Judge Renato Enciso. Unang itinakda ang arraignment alas 8:30 kanina pero pasado alas 9 na ito nasimulan. Kaugnay niyan ay naghain ng not guilty plea si Tebes. Mahigpit naman ang seguridad na ipinatutupad ng mga tauhan ng NBI at maging ang mga media ay hindi pinayagan na makapasok sa gusali. Samantala kanina lamang ay bumaba o lumabas dito sa main entrance ang isang tauhan ng RTC at nagbigay ng go signal o pinayagan ang ilang mamamahayag na makapasok sa loob ng hukuman. Gayunman ay pinili lamang ang nakapasok at 12 lang yung kanyang pinili. Pero mahigpit ang bilin ng mga media sa loob ay tatayo lamang bilang mga observers at bawal ang cellphone o camera. Partikular sa binasang sakdal ngayon kay Tebes ay illegal possession of firearms and explosives at 1 count of murder. Nasa loob pa ngayon ng gusali si Tebes at inantabayanan pa yung kanyang paglabas dito para ibalik sa NBI detention facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balik tayo, karambola. Ito pare. Greenlit na ba natin si boss? Nang? Laureate siya doon sa Ayoko nga sana, sabi ko. Ayaw mo? Kasi parang masyado nagbubuhat tayo ng sariling bangko. Parang sumisip-sip tayo. Kasi nakita ko yung sombrero. Yung ito, Red Star to eh. Na PLA, Red Star. People's Strengthening relations with the People's Republic. So naalala ko yun, kaya nabanggit ko lang. By the way, humingi akong paumanin kay Secretary Gibo. Pero ang sabi ni Edgard kasi, hindi akin tong parangal na to. Sabi niya, magmula pa nung tatay ko. So, ang ALC group has always been very, very supportive of that kind. 12 years na. Kasi naging ambassador sa Laos. So, meron po siyang ganyang klaseng attitude. Hindi, tsaka yung si Amba, from the very start, yung enhancement of friendly relations. Nag-support siya dati ng people-to-people exchanges with China and the other countries as well. And alam mo ba yung APCO, pare? Panahon ni FM. Kasi tayo ang nag-break ng relations with China. Tayo unang-unang nakipag-ugnaya sa China. Tapos sumunod na si Nixon. Formal diplomatic doon nga relations. sinukahan. Si Mao, sinukahan ni President Richard Nixon. Sinukahan niya si Mao Zedong. At saka pero nauna Pilipinas talaga. At saka noon kasi supported ng China yung insurgency rito. Maoist ang tawag sa insurgency rito noon. Suportado. So kailangan natin yung source medyo malaking support yun. Kaya humina rin eh. Si Ma'am ang nauna, di ba kinispa siya sa that's an iconic and then photo. Ang kasama niya doon is President BBM.
Doon sa China. Doon sa China yung first yung visit. first The first visit. Bata pa si BBM. Oh, with and then in 1985, BBM himself as governor of Ilocos Norte Nagpunta rin doon. headed the delegation for the 10th anniversary of our Ayan. relations with China. Kaya malapit tayo sa China eh. Malapit ang Ito po, gusto ko lang magitin to kasi nauuso eh. Yung endorsement ba na i-retain? Di ba? Meron? Marami, di ba? Ang dami na niya. Uy, tama na. Yung advisor nga on peace, di ba? Endorsement kailangan. Snowball. Nag-snowball? Nag-snowball. Ito, wala pang snowball. Pero yung pong Director General ng Philippine Economic Zone Authority, pare, Si Teo. ang galing niyan. Ang laki po ng impact niyan, pesa na yan. Oo. Tereso Panga. Ang nag-endorso sa kanya, ay ang former employees ng Philippine Ecozone. Pesa. Former. Paano yung mga present? Di ba? In-endorse na nga. Ikaw Former naman, Former. Yung mga present, wala kang endorse. Ikaw naman. Meron. Panga receive widespread backing. Ayan. So, mariretain ba to, pare? He's part of the economic team. Yeah. Yan, DTI yan eh. DTI yan eh. DTI. At mga daw po, kumbaga, ini-endorso itong si Panga. Kasama dyan, si Trade Secretary Cristina Roque. Yan. Mm-hmm. Kasi si Teo, by the way, is a career eh. Matagal na siya dyan sa PESA. Kaya Panga. Pero ba't kailangan niya ng ganito? kayo, sinabi na sa inyo kasi ni Director General. Former employees. Former. Porket kasama niyo siya dati, sabi naman sa inyo, wag na kayong maganyan dahil hindi naman kailangan. Hindi kailangan. Kayo naman eh. Hindi, kung mag-snowball. Parang yung kay Galvez. Iisa lang nag-i-snowball ngayon, yung kay Galvez lang kasi hinahanap ngayon yung, Ay, nako. ano ngayon eh, this is the time of the year na nagkakaroon yung intergovernmental discussion. Okay. Regarding the implementation of the Farm Law. At ngayon niya nag-uusap yung tungkol dun sa use of the block grant. Which is 80 billion pesos a year. 80 billion, malaki yun. Malaki yan. So kailan mag-snowball? Ayun. Ang Ganon. endorsement. O paano? So yung Pasig River Esplanade, ganon din po. May mga press release din. Pasig River. Esplanade. Ano ba ibig sabihin ng Esplanade? Esplanade. Pasyalan. Pasyalan. It's a walkway. It's a walkway. Pwedeng ganun. pasyalan 28 kilometers yan. Parang yung sa Iloilo yata. Yung ganon. Kasi na-retain na to si Artes, di ba? Oo. Pero nagpapasalamat daw siya sa support para matuloy niya yung Pasig River Esplanade. Anong itutuloy? MMDA. Enhance. Ikaw naman. So, uso po ngayon yan, mga ganyang press release. Yung LTO naman po, ang press release naman, eto ba, delikado to? Hindi. Delikado. Mapapalitan ba to? Hindi naman siguro. Sino? Etong LTO. Hindi. Wala tayong alam, ano? Wala walang tayong balita. alam dahil daily, meron daily ano eh. Ang ano ngayon, ang ginagawa ngayon, itong mga iba, kaya ayaw kong, wag na nga kayong mag-ano, kasi ang... Yung business as usual, ito naman sino yan? si Makoy. Makoy, business as usual, hindi naman Hindi nga. natigil yun eh. Ang kanila, Hindi naman natigil yan. ang kanila, ang At tanungin mo yung apo. Tanungin mo yung apo. Hindi apo yung apo po, yung matanda. Apo. Grandchild. Yung apo, grandchild yan. Tanungin mo, hindi naman natigil yan eh. kasi ang sinasabi naman ngayon, ang sinasabi niya naman ngayon daw, ang di ba meron dati meron yung daily toll every day ganito ganyan. Yun daw ngayon ang trabaho ng LTO. Ilan na namamatay every day? At ilan binibigyan nila ng show cause.
Dahil sa Yun ang data nila. Yun ang data Yun nila ang sa accidents daw. Oo. Ito, huwag mong gagawin yun. Ang data nila, ilan ang nare-register nila na totoo at saka ilan ang nalilisensyahan nila. Hindi yung tungkol dun sa death toll. Ayan. Ito naman, Oo. ayaw kong basahin itong mga ito eh. Napaka-negative eh. Negative mo. Business as usual. Bold reset. Ikaw, Anong business as usual? napaka-negative ng mga ito. Oo. So, ibig po sabihin no, ng bold reset, walang damit yung nagre-reset. Aray ko. Ang LTO daw pare, ha? Binabalaan kayo, bawal na bawal yung right-hand drive dito sa Pilipinas. Mina-raid na sila dyan sa Davao City raw na nagko-convert ng right-hand drive na mga sasakyan na apparently ay imported. Imported po talaga yon dahil wala tayo. Lahat na sasakyan dito sa atin, pera na lang yun nando sa car na dalawang model, ay imported. Yung pong nandoon sa car program, yung dalawang yon, imported din lahat yun. Kanya lang, ina-assemble lang dito. Oo. So lahat po yan, Mr. Chief, LTO Chief Bigor Mendoza, the second. Ay lahat po yan ay imported. So yung paano yun? Kung kinonvert yung right-hand drive to left-hand drive, bawal pa rin yun? Bakit bawal? Nagkakaroon ng... Bawal daw sabi niya. Galing nga sa... Yung mga Subic, marami doon. Maraming ganun eh. Ganun eh. Ngayon, bawal na yan. Ni-raid niya yung Davao Paano na? Huwag naman ganun kasi nagiging... It's a business na rin. Para sa mga... Lalo na yung mga lalo na yung mga delivery trucks, yung mga right-hand. Hindi, pare ako. Meron akong coconut. Pataniman ng coconut. Bibili akong brand new. Yun na nga eh. Di ubos ang kita ko. Patay ka na. Bibili ako second hand, maski ba converted dyan eh. Di ba? 1 million, mahal na yon sa second hand. Pero safe naman yan, ano? Safe. May conversion kits nga naman. Pangharabas yan eh. Pangharabas lang yan. Hindi naman po yan yung race car na kailangan precision. Hindi naman. Pero bawal sa kanya yun kasi parang umaangal ata yung mga local Huwag kang magpapadala dyan, boss. Hindi umaangal yung mga local dealers. Yung mga small business people, etc., yung mga ganong klase. Ibig mo sabihin, bibili siya ng 2.3 million. Meron siya makukuha 1 million. Tama. Bakit yan nga inasikaso? Right-hand drive, samantalang napakadaming truck killer trucks. Na left-hand drive. Na left-hand drive. Hindi naman right-hand drive ang problema noon. Parang masyado ata. Meron na naman trailer truck driver. Meron 3 pinatay at 6 ang nasugatan. Positive daw sa drugs. Aray. Yan yung sinasabi ni Makoy. Ang kanilang ginagawa ngayon, death toll ang kanilang data. Imbis na ilan ang mga na-check nila ng mga truck o mga driver. Kung ilan na namatay, yun ang kanilang yun ang kanilang data. Yun ang, parang right-hand drive lang. Ito negative na negative. Sobrang negative. Ikaw. 3 pamilya raw. 3 katao, 1 pamilya. Grabe. Patay din. Banggaan naman, truck din. Diyan po sa Sarangani. Aray. Converted ba yan? Okay. Anong converted? Hindi, from right hand to left hand. Hindi siguro, ordinary truck yan na, So, may malaki problema na naman natin sa right-hand drive, Pare, mag-iingat kayo, mga... Ikaw, Miner, huwag kang bilhin ng mga right hand drive dyan. Pag gusto mo magtipid, nagninegosyo ka, bili kang brand new. Brand new. Worth 3 million. Aray ko. Aray, ubos. Wala ka ng pandegosyo. Inilagay mo na sa delivery truck yung... 4 na pong right-hand drive daw po ang kanilang kinumpis ka. Kinumpis ka.
Diyan sa Davao City, 4 na po. Wow. Kasi diyan sa Davao, farm, ang malaking negosyo dyan, pare, yung logistics ng farm goods. Malakas ang fruits. Malakas ang gulay. Diyan sa Davao, di ba? So, yung mga nagdi-negosyo doon, syempre, gusto nila murang sasakyan lang. Siguro, itong mga nagko-convert, nakakita ng paraan para mabigyan ng mura. Pero nagalit si LTO, bawal, banned. Magsasaging lang kami sa Davao. Magprurutas nga kami. Pupunta lang kami sa Durian. Mag-aangkat kami. Dadalhin namin. Gusto mo, brand new? Pambira ka naman, boss. Ay. Eto po, dalawang broker ng customs ang naaresto, nag-e-extort sa isang forwarder para malabas daw po yung mga balikbayan boxes. Ayan, alam mo yung balikbayan boxes na yan? Di ba last week pinag-usapan na natin yan? Yung nakatago, 1,500 boxes. 3,000. 3,000 boxes. Ang may problema ngayon, DMW. Di ba yun sinasabi natin? Paano nila i-distribute? Bakit kami ngayon na may problema niyan? Ito, pinakikita lang ng customs na yung mga problema na yan, ang sanhi niyan ay mga broker. Kaya meron silang hinuli na broker na nag-e-extort daw sa forwarder. Ang Bureau of Customs po matino yan. Hindi kami wala kami dyan. Hindi kami ang problema dyan. Itong mga forwarder. Itong mga broker na to, nangingikil. Ayan. Yun ang significance ng kwento na yun. So doon sa 3,500 na balikbayan boxes na hindi na-distribute for more than a year, yung mga brokers. Sino yung mga brokers na at saka forwarders na yun? Meron na ba kayong pinarusahan dyan sa mga yan? 2 babae daw ang hinuli, extortion. So, lusot na sila doon sa problema ng mga balikbayan. So, ang Department of Migrant Workers, kawawa yan. Magiging broker na sila ngayon. Bakit kawawa? Sila ngayon ang broker kasi pinasa na sa kanila eh. Obligasyon yung tulungan natin ang ating heroes. Ayan. Ibigay niya. Gastos kayo. Ilang daang milyon kayo gagastusin. Hahakutin mo yun. Tapos hahanapin mo yung mga address noon. Meron ba sila kakayahan noon? Yun na nga tinatanong natin. So mag-hire kayo ng Lazada. Forwarder. Forwarder. What? Air 21. Magkano sisingilisin nyo dyan para ma-distribute dyan? Basta pinasa na lang. Okay lang yun, pare. Pasahan? Pasahan na lang. Bukas pa yun, yung mga pasahan. Kumbaga, pasa load. Oo. Bukas pa yung pasahan na yun, OKC versus Indiana. Assist. Bukas pa yun. Huwag ngayon. Huwag kayo magpapasa ng obligasyon ninyo. Trabahuin ninyo yung mandato ninyo. Nakaka 44 billion na raw po ang illegal drugs na nakumpiska ng PNP. 44 billion magmula noong January. 44 billion, dami. 44 billion. Anong estimate nila kaya sa nakalusot? Tsaka ang tanong ko, yung po bang 44 billion na naaresto na nakumpiska na yon, yung pong mga may kasalanan dyan nahuli at nakasuhan, kasi po kahit na nakumpiska nyo yan, kung yung mga yan bibili ulit yan. Ulit yan. Di bale, pahuli kayo ng ilan. Pero kikita lang naman Bakit walang report tungkol doon sa mga kaso ng mga involved dyan sa drug raids na yan? But yung amount lang ng droga, hindi ko masyadong nahuhuli kung anong... One of these days pa, mapapagalitan kayo lahat dyan. Kasi, ang nangyayari dyan, ang yung nahuhuli, pero yung parang crime na walang criminal. Di ba? Meron bang crime na walang criminal? Crime yung mayroong hindi lang drugs, nahuli. Walang criminal na nga yun. Sino yun? Nakalusot. Ikaw Ayan naman crime na walang criminal yan. Hindi kasi yung value
nung drugs na nahuli kasi yun mas matining ang dating noon. 44 billion, pare. Pati sa media, gustong-gusto nila yan How much... Hindi, kung ako naman yung reporter, boss, saan yung mga kriminal? Nasaan yung kriminal? Yun na nga lang. Asan na yung kriminal? Ba't hindi natin parusahan yung mga yan? Andyan sila. Di ba? Kulong na. Parang yung crime without a criminal Putragis. Eto, Siargao, 6.8 million. Nahuli dyan sa NAIA ng PDEA. At may naarestong female consignee. Kung sino po yung tatanggap, kawawa, yun ang maaresto. Yari kayo. Ayan. Yari. Hindi yung kriminal. So, pwede nang gagawin yun. So, consignee na lang ngayon ang tatamaan lahat. Nak ng weteng. Baka kinakabahan ako doon sa mga ngingisda Oo. Delikado kayo. Baka dahil walang makasuhan dyan. Kayo na ngayon. Hindi, bibigyan daw ng reward. Bibigyan ata ng portion ng shabu. I don't know. Hindi ko alam. Baka bibigyan. Hindi, kasi yun ang naging... bibigyan ng shabu yun. Hindi, yun ang naging kalakaran nila dati. I hope nawala na yan. Oo. Meron kang komisyon sa... Mangisda doon sa shabu. Hindi, yung reward nga Bakit? Dati ganun Hindi, alam mo, hanggang ngayon, sa susunod, kung ako ang PNP or PDEA, wag akong magre-report na wala akong nasasabing kriminal dito. Kasi crime without a criminal 44 billion confiscated. 44 billion pesos worth. Okay, where are the criminals? Ikaw naman Nahanap pa yung kriminal. Hirap hulihin niya ng mga yan. Nagtatago yan basta confiscated Nakita na lang. namin. Sige, dyan sa bodega na. Ang alam ko, yung mga sindikato na yan, meron silang allowance na pahuli. Pahuhuli natin Parang yan. smuggling yan Pahuli natin yan. Tapos, ito, bulk of it, lusot. So, hindi po sukatan ng success ng anti-drug campaign na may nahuli. Ang sukatan po dyan ay may nakasuhang kriminal. Yan. Bakit wala? 44 billion. Ilan na nakalusot? 440 billion. 44 billion, January pa lang yun, Wala, January pa lang, So we are talking about 8 billion a year. Walang panamaya dyan yung 200 pesos daily wage increase ng house. Lagpasan. Lagpas-lagpasan yun. Lagpas-lagpasan yun. Oo. Ito labas sa drugs ng konti. Ano? A bit controversial. So, yung EDSA ngayon, yung rehab, yung rebuild. Pero yung NCAP tuloy pa rin. Now, there has been feedback growing sa nasa social media na nag-iba. Ako napansin ko rin na dahil nagbumotor ako kahapon na yung mga bike lane, takot na ngayon talaga mag-enroach doon, pumasok doon, either ang kotse o motorsiklo. Dahil maaari silang mahuli. Definitely humahaba yung ano ba yung bike lane? Yung bike lane na medyo meron pa bollards nasa gilid. Yung sa gilid. Ginawa na yung mga motor. Bawal yun na. Ang ginawa nilang hindi, ngayon bawal na yun. Bawal lane. na yun. Kailang bisikleta lang ang nandun. So, pati kotse bawal. Bawal talaga dapat ang kotse at motor. Hindi kayo magkakasya. In the first place, pero there are times kung walang bollard yun, ang kotse papasok doon. At nagigit-git yung cyclist. Now, maraming cyclist na natutuwa. They feel safer on the road. How many? Wala pang kasama ba dyan si Senator JD? Mga interview. Pero dito naman, ang mas natutuwa ako, merong mga nagsasabi na nagbabago yung attitude ng mga driver. Biglang tumitigil na sa pedestrian lane talaga. Kasi dati may red light yan, didiretsuhan ka niyan. So may mga maganda na tapos may mga jeepney driver. Yung mga iba, yung telepono nila, binababa nila. Kasi merong mga tao, sabihin natin nagwe-waste ka. We have always said. Kinikwento ko lang yun. I know what you're going to We don't have any questions about it. Hindi kami against o laban sa tama yung sinasabi mo. Gusto namin yung NCAP. Gusto lang namin malinaw. Sino ba kikita dyan? Kasi merong pong money involved. Merong multa
No. Ano, 3,000 na sabi mo? 3,000 yung initial. Ang laki pera. To So may 5,000. money involved. Gusto lang namin, malinaw. Kanino ba mapupunta yan? MMDA? Or doon sa nangontrata? Doon sa vendor, ika nga. Vendor? Vendor, sidewalk? Hindi, yung IT. IT vendor. Yan. Tatlong issues dyan. Okay. Number one, ano yung parameters niyan? Yung tungkol dyan sa NCAP na yan. Ano yung mga violations, etc. Para maliwanag. Para maliwanag. Para alam ng tao. Number two, sino ang nag-set up niyan? At anong arrangement ninyo? Number three, yung appeal. Paano mo yung appeal? Yung appeal kapag tingin, teka, inano ng pulis, inoverall yung traffic light. Kaya Pinago kami. Nakunan ng NCAP. Paano ngayon yan? Kagaya nga, yan. Yung overrule, ino-override ng traffic enforcer. Pare, ang daming nahuhuli. Ang daming ganyan, ang dami. Tayo nahuhuli dyan. Dahil, trap. Kumbaga, in effect, ang nangyayari po, trap. Yan bang NCAP, walang trap? Hindi natin alam. Hindi natin alam yun. Kasi kung private sector ang kikita dyan, gusto niya, mas maraming huli, mas malaking kita. Kaya namamayagpag yung siner ko si Colonel Bong Nebria, I respect him. Sinasabi niya, yung NCAP, it is very pantay-pantay lahat. Mayaman, mahirap, hindi po eh. Ang nangyayari talaga sa kalye talaga ay yung mga enforcer nagse-set ng trap talaga. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Bulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Yun daw, asan daw ba yung smuggler nung doon sa Nasugbu, yung 1 point... Malaki yun. Nawala na, no? Nawala na. Mayroong kaso yata. May kaso? Kayo naman, ba't pati yung hinahanap nyo pa dito sa yung ating mga nakikinig? Nagtatanong pa kung nasaan na yun. Hindi na nga nahuli na yung droga eh. Pero ito, maganda to sinasabi ni Interior and Local Government Secretary Juanito John Vic Remulla. Tigil na raw yung blame game between police and prosecutors. Yes. Kasi laging sisihan niya pag natalo, lalo-lalo na sa kaso ng droga. Yan po ang tagal na natin problema. Mahuhuli yung mga sindikato sa droga tapos makakawala. Okay? Dahil palpak yung kaso. So, nagsisisihan police at saka prosecutor. Okay? Ang isang measure ni Boying DOJ Crispin, Jesus Crispin DOJ, yung pong bawat kaso kailangan may conviction. Yung prosecutor kasama doon sa case build-up. Yes. Okay, kasi ang nangyayari po dyan, case build-up ng PNP, tapos ipapasa sa prosecutor. Yung prosecutor ngayon, siya ang haharap doon sa kaso. Maghahanap siya ngayon. So, ang gusto niya doon sa preparasyon po, so case build-up, nandun na yung prosecutor. Okay. Bago mo dalhin sa... Parang DA style sa Amerika. Ganyan po yan. Pero itong kay John Vic naman, yung blame game daw yan, kailangan din para matigil yan ng matinding pag-aaral, training. Okay. Kaya yan na nga di ba dito siya nagsalita siya dun sa signing ng Pledge of Commitment to the Training and Educational Program for DOJ prosecutors and law enforcement agents, TEPLEA. Merong kasama diyan ng NBI at lahat. PIDEA. Nationwide training effort to strengthen coordination and professionalism. Gusto ko yan. Ganda yan. Kasi po yung PNP, because DOJ, they don't know any NBI, better PIDEA, Coast Guard. Alam mo, napaka-importante ng napaka-importante ng mga training, especially new rules, policies, and technology. Sana isama nila dyan sa training yung ethics. Kasama yun. Dapat. Moral obligation. Yung ganyan po, hindi lang yung technical know-how. Values. Kasi yung mga nahuhuling yan, mas mahalaga po yung konsensya. Eto nga, gusto daw tanggalin na yung ethics
subject sa school? Sino may sabi niyan? Meron meron. Pero matanong ko lang, umusbong at TEPLEA o TEPLEA. Bakit? Ano ba nangyari dati? Naging culture. Kanya-kanya ano sila? Kanya-kanya. Territorial at nagtuturoan. Parang ganun. Walang coordination. Ito ang sabi sa akin ng isang, mataas na... Ano ba naging sitwasyon? Kasi noong panahon ni Aquino, nagpa-meeting sa Malacanang. At DEA ng US, ang pumunta rito, transshipment point tayo. Pinakita yung mapa ng Pilipinas, more than 90% ng barangay. Affected na. Papunta na talaga tayo sa narco country. Hindi lang narco politics, ha? Narco country. Narco state tayo. Yung mga isa sa mga matataas na opisyal na nag-attend, yun ang briefing. Ang sinabi, ganito doon nangyayari, 3 agency natin sa drugs. Ang PNP, titirahin yung asset ng PIDEA or NBI. Ang NBI, tinitira yung asset ng PNP. Ganon-ganon. So may kanya-kanyang bata. Yung bata nila, halimbawa dito sa teritoryo na to, gustong proteksyonan yung kanilang favorite drug lord. May kalaban niya na ibang drug lord. Titirahin nila yung kalaban. Ganyan daw ang nangyayari. Kaya, paikot-ikot lang. How do you solve that? Ano yung sinasabi mo ngayon? Paano? Yung kay John Vic, yung prosecution, baka. Pero kailangan magbago yung ano Hindi, lahat sila. PNP, PIDEA, NBI. Iisang grupuhan lang kayo. Hindi po pwedeng kanya-kanya kayo. Teamwork. Dapat meron kayong sharing. Yun yung sinasabi ni John Vic ngayon Kasi dati nagtataguan sila. Hindi na pwede yung lakad niya yan. Lakad. Dapat together tayo. Yun ang sinasabi. Meron din yung sharing of intel. Yes, kasama. Dapat. Di ba parang yung mga napapanood yung FBI, meron sila yung kasi otherwise tobacco, yung mga ganon. ATF. Ano sila nag-sharing. Kasi kung hindi kayo nag-share, ano kayo? Plus yung local enforcers magkakapagbugan kayo dyan. Hindi, kaya nga di ba yung mga nababalitaan natin nagkaka-misencounter? Hindi, ito nga. Yung nangyari dun sa may Commonwealth. Yun. Muntik ng ano doon. Nagkahabulan. Nagkabakbakan. Nagkaputukan yun. PIDEA versus PNP? Hindi nila alam na ano pala yun. Operation doon. Or alam nila, hindi natin alam, di ba? Undercover yung isa doon. Yung pala nag-ooperate. In-infiltrate yung sindikato. Nakasama siya sa bakbakan dahil hindi alam ng mga kalaban na siya ay agent. Undercover siya. Wala. Nangyayari yan maski sa ibang bayan, pare, hindi lang dito. Napapatay yung sariling agent dahil nag-infiltrate. Kaya nga yung coordination, coordination, professionalism, ganyan, has to be strengthened. Sama mo na yung ethics. Ethics talaga, hindi talaga binabalik-balikan. Values. Eto nga, nagalit babalik tayo sa sa grade, sa elementary yan. Okay, sige. Hindi, dapat kasi eskwela pa lang. Dapat yan, dapat pinupurso na yan sa eskwela pa lang. Sabi po kasi, ang DepEd may proposal nila, tanggalin na yung ethics sa curriculum ng higher education institutions. Malaki pong objection ng UP. Sabi po nila, pag tinanggal nyo raw yung ethics sa curriculum, ang laking sakripisyo sa vital education at saka sa civic good. Meron akong kapitbahay, si Morato. Nung nauso yung mga failure sa finance, na daming daglaglagan na at ang findings nagloko. Yung mga executives. Yun ang biggest findings. So, professor siya sa AIM. Nag-uusap kami. Inuman kapitbahay ko. Ed. Inuman kami. Nagiinuman kami. Professor sa AIM. Yan, sabi ko, ano nangyari? Sabi, alam mo, may problema rin siguro kasi tinuruan natin sila na magaling paano maghawak ng mga financial transactions. Profit. Nakalimutan natin yung morals. Puro ganun na lang, kita. Wala na yung morals. So, sabi niya, kailangan may element din
ng konsensya. Dapat. I got his point eh. Sabi ko, bakit dapat kaya? talaga. So And yung, bakit tatanggalin mo yung ethics? That includes everything that has to do with yun mga transaction. Halimbawa, yan na lang. Pagbibigay ng lisensya o pagbibigay ng permit. Yan na. Doon mga workout. Yung This is a societal ailment. Yes. meron. May element. Bold reset nga eh. No? Counter. Meron bang ano dyan? Kasi at first, sa bold inisip ko reset. bago ka nagsalita, ang PNP at saka PMA, meron silang ethics na dyan eh. Alam ko, tinuturo yan eh. So, Tapos tatanggalin mo. Hindi tama. tapos Hindi ito, tama yun. so, At saka, Ano daw po yan? Pero yung Investment kaya in... mo na to, sa mataas sabi na na level UP, eh, oo. investment for the future. yes. Yung ethics. What kind of society One do you- subject lang naman. Ilan na subject na kinukuha mo sa buong college, pare? At Isa lang saka yung ano ethics. yan? Kasi when you What say kind of kasi- society are you bringing up? Sinabi mo kasi sa AIM, Oo. kasi ako galing ako ng corporate eh. Oo. Countless times I've seen that these are really these are the guys leading the battle sa boardroom, sa regulatory, pagpapasok sa Mga public technical guys. investment. Ito yung mga nasa regulatory, finance, Compliance. compliance. Bro, ang unang pinag-uusapan, paano shortcut? Paano natin Yun na nga. maiwasan yung... That is Teka, ito yung naging concession agreement. Hindi, pero ganito rin naman ang ating pasa ayon sa... And these are guys, hindi mo malabanan mga abogado, mga finance guys. Yan na Wala na yung ethics? Diyan na Well, nga they will dispute that, of course. What we're doing is how to make the system more Maximize Maximize shareholders flexible. value. They will not say it that Maximize way. shareholders But now value. that we talk about it this way, yun yung ibig sabihin ni Professor Ed. Oo nga. Na, teka muna, bakit babaguhin yung concession agreement? Ito na yung nakalagay. Hindi nga daw naituro Kasi sa ayun, business kailangan schools. ikarga natin sa basket of currencies yan. At, naku, patay tayo. Tinuruan sila parang maging magaling kumita. Hindi na Hindi ituro tinuruan. yung moralidad. Yun Na ang may obligasyon kayo Malaking sa problema. bayan. Malaking... May Kaya, obligasyon Again, kayo ito sa yung mga mamamayang Pilipino. senior vice president na. no, and you are talking, mas talamak yan at this point in time. Diyan sa mga regulatory agencies plus the judiciary. At saka, judiciary. Mabigat Sa legal. Sa legal. Sa legal. Sa legal Kasi profession. dyan ang dyan ang Yun yung mga shortcut eh. Sa legal profession, not just the judiciary. Sa legal profession. And I see Yes. them work. They will have a team. May mga batang galing new lawyers. Woe to you kung hindi ka matuto na na maging aggressive na paghahanap ng mga solusyon. Out of the box. That's the term. Out of the box. Yun nga problema. Out of the box versus ethics. Who Hindi, is to say? pare, yung out of the box na pinagsasabihin nila, more often than not, that is out of the ethics. Out. But that is price. Wala yung... That guy gets the bonuses, that guy gets the shares. That Talaga? Guy, Siyempre. Sa corporate world, bro. Yung mga yan, well, he deserves it. Pasikip ng Amerikana. No? What if he deserves it? He earned it eh. Because out of the box ka eh. You save the company. Alam mo pare, ang millions hindi of ko pesos. gusto, yung titirahin mo yung okay lang, saktan na natin yung taong bayan, Oo. tumaas ang profit. Kasi Ay, hindi. out of the profit, ang laki ng bonus ko. No. They don't talk Pero that way. yung profit para kumita, para mabuhay ang business, sa akin ethical yun. They look at the big picture. This kind of strategy will now make the business more sustainable and we can help the community and the nation more. Ganon. Yeah. We will have Di we ba can limang finance, api yes. na tayo ng iba? Look at the big picture. Kasi in the Naapi ng end, konti, pero ito naapi ng naman, konti. oh. Ayan. Naapi ng konti. Meron bang aping konti? Sa mga pakinggan. Erase. Eh, kagaya niyan. Hindi, squeeze natin yung ng workers. Okay na lang yan. Hindi yun, obvious naman yun. workout natin. That's a Huwag natin populist ibigay yung mga benefits na yan. Kasi yung benefits, mas talo tayo dyan. Talo tayo dyan. So, meron lang akong gusto ikwento, pwede ba? Sige, kwento Business as usual Punta rin din lang tayo sa ethics. si President Claire. Ano to? Press briefer. Press briefer Claire, meron daw. Hindi naman po daw walang additional na cost sa gobyerno. Yung libreng sakay ng, hindi pala, yung 341? 441? 341? 143. 143. Bayad ka na isa, tatlo sasakay ng pamilya. Yes.
Kahit hindi kayo magkakapamilya, kung magkakasama lang kayo, pwede yun? Hindi natin alam eh. Yeah. Pero yun po yung programa ng presidente dyan sa trend. Sabi po ni President Press Briefer Claire, wala naman daw pong additional na gastos ang gobyerno dyan. Kasi existing daw yung mga transport operations at gobyerno nagpapatakbo. At saka pag linggo naman daw, underutilized yung mga transport system na yan. Paano yung LRT1? Hindi government yan eh. Yung kita niya kay di ba? Wala naman daw special budget dyan. Totoo ba yun? Walang special budget Kasi government run daw yan eh. So from one packet to the other, yun ang sinasabi niya. Is still the same? Alam mo yung tungkol dyan napag-uusapan. meron ding gastos yun, boss. Hindi pwedeng walang gastos. Kasi merong additional eh. Meron ka ililibre na dalawa eh. Kung dati sumasakay yung tatlo na yan, Na nagbabayad. sana kung mag-i-increase yung ridership, may additional revenue. Total, kasi po yung tren, oras na tumakbo yan, panis na yung seat na yun. Oh, yes. Pagdating niyan doon sa kabilang dulo at hindi na ibenta yung seat, panis na yun. Hindi mo na mababawi yun. Sunk cost. Cost na yun. Cost na yan. Sana kung yung programang yan, madadagdagan yung ganansya, yung revenue. Dadami sasakay, kahit tatlo sila, at least yung isa magbabayad. So, kailangan i-monitor bago masabing walang gastos. Ayan. Ito, pare, napag-uusapan natin yung tungkol sa ethics. Values, etc. May nagte-text dito. Ano sabi? Si Tony. Si Ton, sabi niya, baka naman nakakalimutan na rin yung tungkol dun sa mga problema na naibigay dun sa mga naiwanan ni Colonel Malabed. Yun namatay. Yun namatay na PNP. Okay. Sa Washington. Kasi hindi pala naibigay yung travel insurance. Nung company na supposed to be part of his contract. Hindi na ibigay. Hindi na bigay yung pera niya. Hindi na ibigay yung travel insurance. Ngayon, ang gustong gawin... Nasaan? Sino kumuha? Sino kumubra? Wala. Yung travel... ang ginagawa ngayon ng kumpanya na yan, ngayon, at kanilang niyayari, ginagaslight ang PNP, ang ginagawa nila, kinakausap nila yung mga beneficiaries, bibigyan na lang ng ayuda. Imbis na travel insurance. Oh my. So halimbawa naman ang paperwork niya yung paperwork niya, inano niya yung travel insurance. Yung travel insurance is worth 3 million pesos. Ang kanilang iaayuda $10,000. Yan that is a basic breach of contract yan. Bakit hindi na si kaso? Yan ang tanong doon eh. Hindi. From the very walang kumubra ng insurance? No. It's not. Hindi nagbigay ng travel insurance. Hindi talaga. Walang insurance. Hindi niya in-insure. May. SOP yan. SOP yan. Breach of contract siya. Hindi in-insure. Kaya talagang wala siya. Wala. Ngayon, ang kanilang panghabol, bibigyan na lang daw ng ayuda yung byuda o kaya mas mo parang naalala mo last year yung kaibigan naman ng misis ko si Judith yung namatay. Inamatay sa Texas. Sa Texas. Pare. Yun. Ganun din yun. Maliwanag din yun. Ang kapalit. Ang kontrata nila. Ayuda ngayon sa pamilya na lang for so much. Kung tatanggapin yan ng PNP, this is a test for General Torre. Ay, nako. Ba't mo tatanggapin yan? Breach of contract na yan. At saka yun dapat yan, pag yan ang ginagawa nila na nag-shortcut sila at it involves all of these things, life and death issues, abay dapat i-blacklist mo na ito. Gago ito. Bakit ito pinapayagan mo makipagkontrata sa PNP? May kaso yan, pare. A test case for General Torre. It's a test case for General Torre. Ethics ba yan? Definitely. Ethics yan, pare. Ano yun? Binulsa niya yung pambayad sa insurance? Kaya we don't know. We don't know. Baka hindi na lang. Kasi may gastos yun eh. Pag binili mo insurance, gagastos ka. Hindi mo binili insurance. Ano nangyari sa pera? Part of your contract yan.
part of a supplier ka. Part of your contract kasi magkakaroon kayo ng inspection. And this is repeated all throughout in the world of business. Yan, in, dito sa kontrata sa gobyerno. Yung ititirahin. Yung kasi nga yung remedyo eh. Yan. Yung mentality ng remedyo. Dapat mabago na yan eh. Dapat kasama sa ethics. In the world, lalo na of the corporate business kasi, you do these things to keep the company whole. Para sustainable siya, and then you can actually sink in more investments in future. That's the problem. And you're talking about lives. Yun ang problema nito, kagaya nito. And service, di ba yung pinangako? At the end of the day, ano ang pinangako mo at anong talagang kung anong pinangako mo, and it's part of your contract, tuparin mo. Tuparin mo. Kung hindi pwede yung basta ka na lang iiwasan mo, tapos ngayon, i-re-remedyo mo, bibigyan mo ng ayuda. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Yung deliveries mo, i-renew na lang muna natin kontrata for another 25 years para ma-deliver. So, meron akong good news, pwede? Okay, sige, good news. Good news. Ito pong Department of Health, talaga to si Ted, masyadong imagine it. Ang taba ng utak, nakakainis eh. Naglagay po ng appointment system sa San Lazaro Hospital. Okay. Kasi ang nangyayari dyan, tinudumog sila. San Lazaro? So lahat na ng sakit makukuha mo doon. Ang sakit mo lang, halimbawa, magpapacheck up ka lang. Lagnat. Sa dami na nakapila doon. Baka mag-pneumonia ka na paglabas mo. Kakatakot, di ba? Okay. Ako umiiwas ako eh. Sa Pag hospital? ako nagpapacheck up. Ayaw ko doon. Sa dami ng tao. Ngayon po, meron ng appointment system. Diyan sa San Lazaro Hospital. Magbubuk kayo ng appointment at hindi nyo na kailangan pumila. Okay? Ngayon, at gusto niyang gawin niya lahat ng public hospitals. So, kumbaga, pilot testing itong sa San Lazaro. Ano po ba, paano po ba? Consultation, okay? Lalo na yung mga HIV. Kasi merong ano yan eh, stigma. Takot na takot yan eh. Di ba nagkakaroon ng HIV? Meron na raw patient. Ano ba yung online kaya? Alamin ko po to para kayo. Online siguro. Kung magpapa-check up kayo or anything at sa San Lazaro, malalaman nyo. Magbubuk ng appointment. Baka pwedeng cellphone, online, or whatever. Again, napag-uusapan rin lang ethics, papupunta tayo sa bad news. Ako kasi meron akong mga pamangkin na right now mga doktor na at resident. Okay. I always think na sino mga batang to, nandun pa rin sila sa idealistic sila. This is the most noble profession because we're saving lives, we're making nag-aalaga kayo ng tao. Pero ngayon dahan-dahan natututunan na nila na within the industry itself there are practices. May mga kalokohan. Malaki. From the yung medical profession to the pharma pare, alam mo ba, pero it's a noble profession to start with. There are certain hospitals. Titignan nila kung anong kaya mo. Pag ikaw ay nag-book na mamahaling kwarto, patay ka na. Ganyan din ang rate sa'yo ng doktor. Meron akong kaibigan. Ito ang nangyari sa kanya. Magpapakonsult, konsulta siya sa doktor. Sabi ng doktor, i-refer kita itong isang Alam mo ba yung meron siyang referral fee? May referral fee. Isipin mo yun. Ni-refer niya lang. Ni-refer lang may niya. Bayad. Ayos Hindi nga yung biyanang ko, namatay. Hindi naman sakit sa puso ang kanyang pinasok sa ospital. Okay? Ang kanyang sakit ay COVID. Pero yung palang COVID na yon, meron ka rin kukunin na doktor sa puso. Siyempre. Ang pinakamalaki singil. Ang ginawa na, sumilip sa room. Kasi COVID nga eh. Dapat hindi. So sumilip, ang pinakamalaking singil. Yun. Yung cardiologist. Yun. Nakita mo? Alam mo, ang hirap gamitin yung argument na sustainability dito. Buti pa yung mga corporate may mga hindi, pare, ethics na yun. Ethics yan. Ethics na, no? Ano yung hindi na ituro? Oo.
Para rin itong... Bro, nag-aral ng napakatagal yan, pare. 15 years. That's not... Oo nga, pero sumilip ka lang. Sumilip ka lang eh. Meron ka bang ginamit na... Meron siyang nakita. Kailangan ba ng expertise yung pagsilip? Meron siyang nakita na hindi Is there a natin certain silip na as kailangan? normal mga mere mortals cannot see. Ang alam kong expertise sa silip, yung mga namboboso. Kinukulitin. Walang pinag-ibayan dito sa sinasabi ko tungkol doon sa kontrata na hindi niya binagay, tapos tinira na lang niya. Yeah. Ay, eto may ethics siya. Ito, maninilip. Ito talaga magaling ang silip dito. Ano silip? Ayan, saka silip siya sa atin. Hindi, report yan eh. Oo Hindi nga, naman magaling sumilip na report. Okay. Ngayon casual na ba? Bakit Ay, kasi holiday bukas eh. holiday bukas. Casual, ayos. Pero ano to, laging best dress to eh. On radio. Idolo ko yan sa pananamit. Hindi Fashion naman, print. buti na lang may TV na radio. Kundi hindi nakikita yung kanyang kasuotan. Pero Ang ating casual, award-winning casual. broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas! Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.